Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,553-62. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matapos makalusot si Alvin at maging pangalawang level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng puwang sa kasaysayan, lahat ng nasa Myriad Worlds at sa Outer Boundary ay nalaman ito salamat sa langit ng teksto. Malapit sa Heaven Traversing Pagoda na nakalawit sa ibabaw ng dagat. Si Bert Ing, na nakaupo ng nakakross ang mga paa at nakapikit, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Isang ngiti ang makikita sa kanyang mukha nang makita niya ang makalangit na teksto sa kalangitan. Sa wakas ay nagkaroon ng malaking tagumpay si Little Alvin. Sa wakas ay level 7 Supreme Powerhouse na tayong dalawa. Magdudulot ito ng panibagong kaguluhan kapag nalaman ng mga tao ang tungkol sa ating relasyon bilang master at disciple. Natural na natuwa si Bert Ing na si Alvin ay isa ng level 7 Supreme Powerhouse. Mula ngayon, pareho na silang pinakamakapangyarihan sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary. Bagamat alam ni Bert Ing na si Alvin ay unang babalik sa God-defying world pagkatapos maging isang level 7 Supreme Powerhouse, hindi niya planong makipagkita kay Alvin. Ang pangunahin niyang prioridad ngayon ay ang bantayan ng Heaven Traversing Pagoda at pigilan ang mga level 6 Supreme Powerhouse na makapasok sa pagoda. Kami, mga guro at disipulo, ay dumaan sa napakaraming paghihirap at umasa sa aming mga sarili para makarating dito. Hindi ko hahayaang samantalahin ng iba ang shortcut na sadyang ibinigay sa kanila ng langit para puntiryahin kami. Hindi hamupa ang galit ni Bert Ing. Kaya naman nagpumilit siya at patuloy na binabantayan ang Heaven Traversing Pagoda, pinipigilan ng mga level 6 Supreme Powerhouse na makapasok sa pagoda. Sa katunayan, wala siyang pakialam kung may lumitaw na isa pang level 7 Supreme Powerhouse. Kung may isang taong makapasok sa Forbidden Realm at malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation gamit ang sarili niyang pagsisikap tulad niya at ng kanyang disipulo, tiyak na wala siyang anumang reklamo. Ang kanyang galit ay nakadirekta sa langit. Sa kanyang palagay, dahil hindi patas ang langit, lalapit siya at itataguyod ang hustisya. Dapat malaman ni Little Alvin na nandito ako. Iniisip ko kung babalik siya pagkatapos bumalik sa God-defying world, naisip ni Bert Ing sa sarili. Kasabay nito, malamig na kumislap ang kanyang mga mata sa ilalim ng liwanag habang nakatingin sa Heaven Traversing Pagoda, gamit ang aking lakas lamang, magiging mahirap sirain ang Heaven Traversing Pagoda. Kapag dumating siya, magsasama-sama tayo at titingnan kung masisira natin ito. Matapos sirain ang Heaven Traversing Pagoda, hindi na kakailanganin ni Bert Ing na magbantay. Higit sa lahat, malamang na direktang atakihin ako ng langit. Kung hindi, batay sa kung paano ko pinipigilan ang iba na makapasok sa pagoda, may ginawa na sana sa akin ang langit kung kaya nito. Samantala, dahil sa presensya ni Bert Ing, napakakaunong mga World Supreme Powerhouse mula sa 3 upper worlds ang nangahas na magtagal malapit sa Heaven Traversing Pagoda. Gayunpaman, hindi pa rin sila sumuko. Plano nilang samantalahin ang pagkakataon at pumasok sa pagoda upang makuha ang Heaven Protection Talisman sa sandaling umalis si Bert Ing. Gayunpaman, bago pa man lumitaw ang isang pagkakataon, ilang buwan matapos silang bumalik sa kani-kanilang mundo, nagulat sila sa paglitaw ng makalangit na teksto. Ang unang taong nakaligtas sa Fatal Heavenly Tribulation matapos makapasok sa Forbidden Realm ay isa na ngayong level 7 Supreme Powerhouse. Si Alvin mula sa God-defying world ay isa na ngayong level 7 Supreme Powerhouse. Noong nakaraan, si Bert Ing ay isa lamang Intermediate Supreme God. Hindi nakakagulat na mabilis siyang nakakapasok sa kaharian ng mga Advanced Supreme God at sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse pagkatapos makapasok sa Forbidden Realm. Gayunpaman, si Alvin ay isang makapangyarihang Advanced Supreme God at hindi niya pinansin ang paghila mula sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse noon. Dahil dito, hindi magiging madali para sa kanya ang makakapasok sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse. Hindi ko talaga inaasahan na makakalusot siya ng ganito kabilis. Bago ito, wala pang kahit isang level 7 Supreme Powerhouse sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary pagkatapos ng agwat sa kasaysayan. Gayunpaman, ngayon, biglang lumitaw ang dalawang level 7 Supreme Powerhouse. Bukod dito, pareho silang mula sa God-defying world. Mula ngayon, ang tatlong mataas na mundo ay isa lamang kalokohan.
Ang mundo na sumusuway sa Diyos ang siyang pinakamakapangyarihang mundo ngayon. Ang mga World Supreme Powerhouse mula sa Three Upper Worlds ay pawang may madilim na ekspresyon sa kanilang mga mukha sa sandaling ito. Dati, nakatayo sila sa tuktok ng Myriad Worlds, nakatingin sa lahat. Ngayon, 2 taong mas makapangyarihan kaysa sa kanila ang biglang lumitaw. Hindi nakakagulat na wala sila sa magandang mood. Sa maliwanag na mundo ng araw. Ngumisi si Homer habang malamig na bumubulong, hindi ako naniniwalang kayang bantayan ni Berting ang Heaven Traversing Pagoda magpakailanman. Bukod pa rito, hindi ako naniniwalang papayagan siya ng langit na gawin ang gusto niya. Bukod sa mga World Supreme Powerhouse mula sa Myriad Worlds, ang mga Saint mula sa Outer Boundary ay pinigilan din ni Berting na makapasok sa Heaven Traversing Pagoda. Dahil sa mapang ipong at makapangyarihang si Berting, masunurin na lamang silang umatras. Walang kapangyarihan ang mga santo. Wala silang magagawa kahit nasabik silang pumasok sa Heaven Traversing Pagoda. Tutal, si Berting ay tunay na napakalakas. Kahit na magsanib puwersa sila, imposibleng matalo nila siya. Ang pagkakaiba ng lakas ay hindi malalampasan. Paano maihahambing ang kanilang lakas sa isang taong nakaligtas sa fatal heavenly tribulation? Ang mga santo mula sa Jade Tide Heavenly Mansion ay kabilang din sa grupong ito ng mga taong mula sa Outer Boundary. Nang makita nila ang makalangit na teksto, sila, nasabik na pumasok sa Heaven Traversing Pagoda, ay naisip ang koneksyon ni Alvin sa Jade Tide Heavenly Mansion. Si Alvin ay nakalusot na at naging isang Level 7 Supreme Powerhouse. Dati, siya ang Palace Guardian ng Golden Dragon Palace ng ating Jade Tide Heavenly Mansion, tama ba? Tulad ni Berting, siya rin ay mula sa God-defying world. Niisip ko kung papayagan ba tayo ni Berting na pumasok sa pagoda para kay Alvin. Noon, napanood ko ang laban sa pagitan ni Alvin at ng pinakamalakas na tao sa ilalim ng kaharian ng mga kataas-taasang makapangyarihang tao sa ating Jade Tide Heavenly Mansion. Noong panahong iyon, hindi ko talaga inaasahan na makakarating siya ng ganito kalayo sa ganoong kaikling panahon. Napakalaki ng kanyang pag-unlad. Mas makapangyarihan na siya ngayon kaysa sa atin, ang mga santo ng Jade Tide Heavenly Mansion. Sa huli, si Cyrus. Ang Palace Master ng Golden Dragon Palace ng Jade Tide Heavenly Mansion, ay mabilis na pinalabas. Hinilingan siyang makipag-usap kay Alvin para sa 2 saint ng Jade Tide Heavenly Mansion. Hindi masyadong pumayag si Cyrus dahil pakiramdam niya ay hindi makatwiran ang kahilingan. Gayunpaman, wala siyang ibang magawa kundi sumang-ayon. Sinabi rin niya sa kanila na hindi niya magagarantiya na magtatagumpay ito. Habang papunta si Cyrus sa transportation formation na magdadala sa kanya sa God-defying world, bumantong hininga siya sa sarili habang iniisip ang sarili, hindi ko talaga inaasahan na ang binata na iyon ay magiging isang nakakatakot na nilalang sa loob ng maikling panahon. Mas malakas na siya ngayon kaysa sa mga santo. Isang komplikadong ekspresyon ang makikita sa mukha ni Cyrus nang maisip niya kung paano madaling masisira ng isang Level 7 Supreme Powerhouse tulad ni Alvin ang Jade Tide Heavenly Mansion. Kasabay nito, nakabalik na si Alvin sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Pagdating niya, mainit siyang sinalubong ni Moby at ng iba pang mga Panginoon ng mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Hindi lamang nagbago ang kanilang paraan ng pagtawag sa kanya, kundi nagbago rin ang kanilang pakikitungo sa kanya. Panginoong Darfield. Pagbati, Panginoong Darfield. 4,554. Ito ay isang mundo kung saan ang malalakas ay iginagalang kung tutuusin. Dati, bago pa man ang tagumpay ni Alvin, magalang siya sa harap ng mga pinakamakapangyarihan. Noong panahong iyon, napakaingat niya at hindi man lang nang-ahas na huminga ng malakas, dahil sa pag-aalala na baka masaktan sila. Tutal, kaya naman nila siyang patayin sa isang pitik lang ng kanilang mga daliri. Gayunpaman, si Alvin ay hindi na ang dating tao. Siya ngayon ay nakatayo sa tugatog matapos maging pangalawang antas 7 Supreme Powerhouse at ang pinakamalakas na tao sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary pagkatapos ng puwang sa kasaysayan tulad ng kanyang Panginoon. Sa katunayan, ang kanyang potensyal na lumago ay mas mataas pa kaysa kay Berting. Bagamat napakataas din ng likas na talento at kakayahan sa pag-unawa ni Berting, ang pamana na minana niya mula sa Sword of Time ay nakatulong din ng malaki sa kanyang paglalakbay. Ang Sword of Time, kahit sa kanyang pinakamalakas na antas, ay hindi umabot sa ika-7 yugto.
Dahil dito, kamangha-mangha na nagawa ni Berting na maging isang level 7 supreme powerhouse sa tulong ng pamana. Kung tungkol naman kay Alvin, minana niya ang mga alaala ng Void Elder. Isa sa iilang pinakamalakas na supreme powerhouse bago ang puwang sa kasaysayan. Dahil doon, natural lamang na sandali na lamang bago siya maging kasing lakas ng Void Elder. Bagamat kahanga-hanga ang mga nagawa ni Alvin ngayon sa paningin ng iba, kumpara sa Void Elder, simula pa lamang ito. Sa pagkakataong ito, binati ni Alvin si Moby at ang iba pa bago niya sinabi, lahat, may mga bagay akong kailangang asikasuhin kaya aalis muna ako. Magkikita tayong muli sa susunod kapag may oras ako. Pagkatapos sabihin niyon, naglaho si Alvin sa kawalan, dahilan para huminga ng malalim ang iba. Nakakatakot talaga ang bilis ng isang level 7 supreme powerhouse. Napakalakas niya talaga. Hindi ipinakita ni Lord Berting ang kanyang bilis noong bumalik siya dati. Gayunpaman, walang duda na kasing lakas din siya. Tutal, wala pang sino man ang makakapasok sa Heaven Traversing Pagoda sa ngayon. Sa loob lamang ng maikling panahon, nakarating na si Alvin sa angkan ng reeds ng lupang handog ng banal. Tahimik siyang lumitaw sa isang patio sa lupain ng angkan ng reeds. Sino yan? Ang biglaang paglitaw ni Alvin ay ikinabahala ng mga katulong sa looban. Gayunpaman, nang makita nila siya, agad na bumalatay ang masasayang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mabilis silang yumuko sa kanya ng may paggalang. Ang batang Panginoon. Bumalik na ang batang Panginoon. Ito ang mga katulong ni Kelly na naglingkod kay Kelly noon. Matagal na silang kasama niya, kaya madali nilang nakilala si Alvin. Tumango si Alvin sa mga katulong at nagtanong, may dumating ba para gamutin si Kelly bago ito? Tumango ang mga katulong. Agad na umapaw ang init sa puso ni Alvin. Gaya ng inaasahan, bumalik ang kanyang Panginoon upang iligtas si Kelly sa sandaling maging isang level 7 supreme powerhouse ang kanyang Panginoon. Kasunod nito, pumasok si Alvin sa silid. Agad niyang iniunat ang kanyang banal na kamalayan at sinuri ang kondisyon ni Kelly. Sa katunayan, wala na ang teknik ng pagkakakulong ng kaluluwa. Gayunpaman, ang kanyang kaluluwa ay hindi pa rin matatag. Hindi ito nakakagulat dahil ang kanyang kaluluwa ay nabilanggo at nasugatan ng teknik na ito sa loob ng maraming taon. Gagaling ang kanyang kaluluwa, ngunit mangangailangan ito ng oras. Bukod doon, batay sa paggaling ng kaluluwa ni Kelly, masasabi rin ni Alvin na si Kelly ay binigyan ng mga elixir o isang bagay na makakatulong sa paggaling ng kanyang kaluluwa. Nakatayo si Alvin sa gilid ng kama, at ang kanyang mga mata ay banayad habang nakatingin sa walang malay na si Kelly. Inabot niya ang kamay nito at hinawakan ang kamay niya habang sinasabing, Kelly, mula ngayon, wala nang makakapanakit sa iyo. Huwag kang mag-alala. Yumuko si Alvin at tiningnan ang kanyang magandang asawa ng nalilito. Hindi siya bumalik sa kanyang katinoan ng matagal. Hindi niya alam na sina Adam at Joshua, ang pinuno ng angkan at ang ikatlong Panginoon ng angkan ng reeds, ay dumating na at nakatayo sa pintuan. Gamaan ang ekspresyon ni Joshua habang si Adam ay may masalimuot na ekspresyon sa kanyang mukha. Noong unang panahon, ayaw ni Adam sa kanyang manugang na nagmula sa isang maliit na lugar. Nang makita niya ang kamangha-manghang talento at lakas ng kabilang panig at ang determinasyon ng kanyang anak na babae ay unti-unti niyang tinanggap ang kabilang panig. Ngayon, ang manugang na kanyang minamaliit noon ay umangat ng husto kaya kinailangan niyang tumangala sa kanyang manugang. Kahit ang ninuno ng angkan ng reeds, ang pinakamakapangyarihang tao sa angkan, ay hindi na makatiis sa kahit isang galaw mula sa kanyang manugang ngayon. Bamantong hininga si Adam sa loob-loob. Natalie, mas mapanuri ang mga mata mo kaysa sa mga mata ng iyong ama. Patuloy na tahimik na naghintay sina Adam at Joshua. Hindi sila nang ahas na gambling si Alvin at tanging siya na lamang ang kanilang hinihintay. Sa katunayan, natuklasan na ni Alvin ang presensya ng dalawa, ngunit hindi niya sila pinansin. Kung tutuusin, hindi naman sila banta sa kanya. Kahit na banta sila, sa kasalukuyan niyang lakas, wala siyang dapat ikatakot. 3 oras ang lumipas bago tuluyang tumayo si Alvin at humarap sa 2 taong nakatayo sa pintuan. Ikatlong tiyo, nakangiting sabi ni Alvin kay Joshua. Taos puso niyang iginalang si Joshua dahil tinulungan siya ni Joshua noon. Pagkatapos, humarap siya kay Adam at walang ekspresyong sinabi, pinuno ng angkan reeds. Patuloy na tinawag ni Alvin si Adam bilang leader ng angkan siya.
Hindi niya planong baguhin ang paraan ng pagtawag niya kay Adam hanggang sa magising si Kelly. Susundin niya ang kagustuhan ni Kelly pagkatapos noon. Alam din ito ni Adam. Ngumiti lamang siya ng mapait at hindi nagsalita. Sa kabilang banda, natawa si Joshua at sinabing, hindi ko inaasahan na magiging ganito kalakas ang iyong anak. Ang iyong tagumpay ay higit pa sa aking mga pangarap. Sa paningin ni Joshua, kamangha-mangha na para sa isang tao ang maging isang supreme powerhouse, lalo na ang maging isa sa dalawang pinakamalakas na supreme powerhouse sa mundo. Kahit sa kasaysayan ng angkan ng Reeds, ang pinakamalakas na supreme powerhouse ay isang level 4 supreme powerhouse lamang. Ikatlong tiyo, ano man ang aking mga nagawa, ako pa rin ang iyong nakababata. Ang iyong pamangkin, sabi ni Alvin. Tumawa si Joshua at masayang sinabi, tama iyan. Kung maglalakas loob kang maging mayabang, sasabihin ko kay Natalie na turuan ka ng leksyon pagkagising niya. Nakipag-usap si Alvin kay Joshua ng ilang sandali bago niya sinabi, ikatlong tiyo, may aasikasuhin ako kaya aalis muna ako. Babalik ako kasama si Kelly para makita ka kapag tapos na ako. Pagkatapos noon, inilagay ni Alvin si Kelly sa kanyang maliit na mundo at nilisan ang angkan ng Reeds. Ang maliit na mundo ni Alvin ay umuunlad na ngayon. Ang banal na puno ng buhay ay nagliliwanag ng banayad na liwanag, at ang maliit na mundo ay napuno ng enerhiya ng sigla. Bukod dito, sa presensya ng banal na tubig na naglilinis ng mundo, ang maliit na mundo ay mayroon ding walang sawang pinagmumula ng tubig. Kelly, mula ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay muli. Dati, hindi naglakas loob si Alvin na hayaang manatili si Kelly sa kanyang maliit na mundo dahil nag-aalala siyang ilalagay siya nito sa panganib. Gayunpaman, wala na siyang ganitong mga alalahanin ngayon. Sa kasalukuyan, hanggat hindi siya direktang inaatake ng langit, walang sinuman sa mundo ang maaaring pumatay sa kanya. Bukod pa rito, dahil ang kanyang amo ang nagbabantay sa Heaven Traversing Pagoda, malabong magkaroon pa ng isa pang level 7 Supreme Powerhouse. Nang umalis si Alvin sa mundo ng mga Diyos na sumusuway, ang kanyang mga mata ay nagningning sa hanggaring pumatay habang bumulong sa kanyang sarili. Susunod, pupunta ako sa Sacred Lightning Realm sa Outer Boundary, Sister Nicole, sa wakas ay ipaghihiganti kita. 4,555. Pagkatapos makabalik sa Outer Boundary, huminga ng malalim si Alvin. Ang kanyang pag-iisip ngayon ay ibang-iba na ngayon kaysa dati. Noong kararating pa lamang niya, pakiramdam niya ay palagi siyang naglalakad sa manipis na yelo, nag-aalala na makakasalubong niya ang mga malisyosong Supreme Powerhouse na maaaring pumatay sa kanya. Bagamat nakaligtas siya sa huli, muntik na siyang mamatay. Ang demonyong pula mula sa Crimson Demon Rage. Hanggang ngayon, hindi nakalimutan ni Alvin kung paano siya naligaw sa Crimson Demon Rage noong una siyang dumating. Noong panahong iyon, siya ay ikinulong ng Crimson Demon, isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Maraming tao ang ikinulong ng Crimson Demon noong panahong iyon, umaasang makahanap ng angkop na katawan na mapapasa akin sa mga bilanggo. Ito ay dahil hindi siya sigurado kung makakaligtas siya sa kanyang paparating na minsan sa 10,000 taong heavenly tribulation. Gusto niyang maiwasan ang heavenly tribulation sa pamamagitan ng pag-angkin ng ibang katawan gamit ang pamamaraan na natatangi sa kanyang angkan. Teka! Muntik ko nang makalimutan yan. Naalala ni Alvin ang natanggap niyang token nang maisip niya ang Crimson Demon. Habang siya ay nakakulong ng Crimson Demon at napilitang dumaan sa iba't ibang pagsubok, nakilala niya si Richard. Bago namatay si Richard, binigyan siya ni Richard ng isang bilog na token at hiniling dito na alagaan ang kanyang kapatid. Kalaunan, pagkatapos makatakas, hinanap niya ang kapatid ni Richard at tinulungan si Richard na matupad ang kanyang huling kahilingan. Ang token ng susi sa isang Realm of Origin na iniwan ng isang Level 5 Supreme Powerhouse, isang Demi-Saint, at mayroong isang espiritu na naninirahan sa token. Habang iniisip ito, sinabi ni Alvin sa espiritu na nasa token, nakapasok na ako sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse ngayon. Ang Realm of Origin ba ay nilikha ng iyong dating amo? O ang Realm of Origin ba ay nilikha ng isang Supreme Powerhouse bago ang puwang sa kasaysayan at natagpuan ng iyong dating amo? Si Alvin ay dati nang nasa Realm of Origin, at may alam siya tungkol dito. Alam niya na ang Realms of Origins ay maaari lamang malikha ng mga pinakamakapangyarihang nilalang bago pa man ang agwat sa kasaysayan.
Matapos makinig sa espiritu, natuklasan ni Alvin na ang token ay hindi ang susi sa isang realm of origin, kundi isang malayang kaharian. Ang lumikha ay isang nalalapit na kataas-taasang kapangyarihan sa mundo, at maraming hindi inaasahang pagkikita sa malayang kaharian. Naku, wala nang silbi sa kanya ang malayang kaharian ngayon. Tutal, isa na siyang level 7 Supreme Powerhouse ngayon. Paano magiging kapaki-pakinabang sa kanya ang malayang kaharian ng isang level 5 Supreme Powerhouse? Kahit na ang kaharian ay naglalaman ng mga kayamanang wala siya, sa lakas niya ngayon, hindi magiging mahirap para sa kanya na makuha ang mga ito. Level 7 Supreme Powerhouse. Ito ay isang antas na hindi kailanman pinangarap ng dating amo nito na maabot noon. Sa anumang kaso, titingnan ko kapag may oras ako. Siguro, may mga kapaki-pakinabang na bagay doon para sa iba. Kung tungkol naman sa espiritu ng pag-ilog na token, nakausap nito ang banal na puno ng buhay at ang banal na tubig na naglilinis ng mundo. Dahil dito, alam nito na si Alvin ay isa ng antas 7 Supreme Powerhouse. Dahil dito, alam nito na maaaring hindi interesado si Alvin sa mga bagay na iniwan ng dating amo nito. Bamantong hininga ang espiritu ng token. Naisip nito na malamang hindi inaasahan ng dating amo nito na ang kanyang pamana ay matatagpuan ng isang level 7 Supreme Powerhouse. Ito ay isang antas na hindi kailanman pinangarap ng dating amo nito na maabot noon. Ang angkan ng Fuller ay isang demi-saint rank na pinamumunuan ng Asher Cloud Saint Sect sa Sacred Lightning Realm ng Outer Boundary. Ito ay itinuturing na isang ordinaryong puwersang demi-saint rank sa maraming puwersang demi-saint rank sa ilalim ng Asher Cloud Saint Sect. Dahil dito, ang angkan ng Fuller ay walang gaanong presensya. Gayunpaman, ilang taon na ang nakalilipas, ang angkan ng Fuller ay naging isa sa pinakamalakas na puwersang demi-saint rank na pinamumunuan ng Asher Cloud Saint Sect dahil ang angkan ay nakakuha ng pangalawang demi-saint na nagngangalang Lanyo. Sa oras na ito, dumating si Alvin sa teritoryo ng Asher Cloud Saint Sect sa Sacred Lightning Realm. Matapos magtanong-tanong, nalaman din niya na mayroon ng dalawang demi-saint sa Fuller clan ngayon. Lanyo, parang pamilyar ang pangalang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, natanto ni Alvin ang lahat. Naaalala ko na ngayon. Si Lanyo ang taong nakilala ko sa lugar ng transportasyon sa teritoryo ng Asher Cloud Saint Sect pagkatapos kong bumalik mula sa God-defying world kasama si Sister Nicole. Sa oras na ito, malinaw na naaalala ni Alvin ang madilim na ekspresyon sa mukha ni Lanyo nang lumapit si Lanyo upang salubungin si Nicole. Malaki ang papel na ginampanan ni Lanyo sa pagkamatay ni Nicole. Tutal, si Lanyo ang nag-alerto sa demi-saint ng angkan ng Fuller noong panahong iyon tungkol sa presensya ni Nicole. Kasunod nito, ang demi-saint mula sa angkan ng Fuller ay nakipagtulungan sa dalawang tao at hinabol si Nicole bago ito pinatay. Kung wala si Lanyo, hindi malalaman ng demi-saint mula sa angkan ng Fuller si Nicole ay nasa teritoryo ng Asher Cloud Saint Sect. Pinatay si Sister Nicole ng demi-saint mula sa Fuller clan ninyo, pero mukhang uunlad ka naman sa lahat ng ito at naging demi-saint ka pa nga. Kumislap ang mga mata ni Alvin na may malamig na hanggaring pumatay. Magtatanong na sana si Alvin ng direksyon papunta sa Fuller clan nang bigla niyang marinig ang isang tao sa restaurant kung saan siya naruroon na nagsasabing nakita niya ang young master ng Fuller clan na pumapasok sa isang silid sa itaas. Ang galing nito. Nakahanap na ako ng manggenguna sa akin. Sa isang iglap lang. Boom! Biglang bumukas ang pinto ng pribadong silid na ikinagulat ng iilang tao sa loob. Medyo hindi magandang tingnan ang ekspresyon ng iilang kabataang nakaupo sa paligid ng mesa sa sandaling ito. Pagkaraan ng ilang sandali, isa sa kanila ang tumayo at tinitigan ang nakaube na si Alvin, na pumasok sa silid ng walang pakialam, habang nagtatanong, "Sino ka? May gusto ka bang mamatay?" Sa kabila ng pagiging pabaya ni Alvin, may bahid ng balak pumatay ang makikita sa mga mata niya sa sandaling iyon. Inilibot niya ang tingin sa mga tao sa silid habang nagtatanong, "Sino sa inyo ang mula sa angkan ng Fuller?" Ang binata na tumayo kanina ay tumingin kay Alvin nang may pagpatay nang makita niya kung gaano ka-arrogant si Alvin. Sumigaw siya, "Napaka-arrogant. Isang no, patayin mo siya." Kasunod nito, isang matandang babaeng nakasuot ng berdeng roba ang nagsabi bago kumilos, "Opo, batang Panginoon." Buong kumpiyansang lumapit ang matandang babae kay Alvin. Hindi na niya inabala pang imbestigahan si Alvin gamit ang kanyang banal na kamalayan.
Bagamat hindi siya kabilang sa pinakamalakas at abanteng kataas-taasang Diyos, ang kanyang lakas ay higit pa sa karaniwan. Sa kanyang palagay, si Alvin ay isa sa pinakamaunlad na kataas-taasang Diyos at walang paraan na mas malakas si Alvin kaysa sa kanya. Bukod dito, siya ay mula sa angkan ng Fuller. Ang restoran na ito ay pagmamay-ari ng isang puwersa sa ilalim ng angkan ng Fuller. Dahil dito, wala siyang naramdamang dapat ikatakot. Nang makalapit ang matandang babae kay Alvin, isang guhit ng kulay abong liwanag ang lumabas mula sa mga mata ni Alvin na nag-iwan ng mga luha sa paligid. Nang dama po ito sa matandang babae, agad itong naging alikabok at naglaho sa hangin. Pagkatapos, muling nagtanong si Alvin, sino sa inyo ang mula sa angkan ng Fuller? Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nawala ang kaabangan ng mga tao sa silid. Para naman sa binata na nag-utos sa matandang babae na kumilos, siya ay takot na takot. Namumutla ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang katawan habang sumisigaw, isang napakalakas na kapangyarihan. Kasabay nito, naramdaman ng ibang tao ang matinding pressure mula sa banal na kamalayan ni Alvin, at mabilis silang lumuhod. Isa sa kanila ang hindi nag-atubili at desididong nagtaksil sa binata. Senior, galing siya sa angkan ng Fuller. Heinz Fuller ang pangalan niya. Tama. Senior, siya lang ang nag-iisa mula sa Fuller clan sa atin. Bagamat ang mga taong ito ay may mga supreme powerhouse sa kani-kanilang puwersa, bihira silang makasalamuha ang mga supreme powerhouse. Hindi naman talaga mataas ang kanilang mga katayuan sa kani-kanilang puwersa. May posibilidad na ang kanilang mga supreme powerhouse ay manganib na makasakit ng isa pang supreme powerhouse para sa kanila. Kung tungkol naman kay Heinz, ang lolo niya ay isang supreme powerhouse, pero isa lamang siyang level 1 supreme powerhouse. Hindi lang iyon, nasugatan din siya ilang taon na ang nakalilipas at patuloy pa rin sa pagpapagaling. 4,556. Ang angkan ng Fuller ay isang sikat at makapangyarihang angkan. Ang angkan ay hindi lamang sikat sa mga teritoryo ng Asher Cloud Saint Sect, kundi sikat din ito sa Sacred Lightning Realm. Kung tutuusin, ang angkan ng Fuller ay hindi lamang isang angkan na may ranggong demi-saint, kundi ito ang pinakamakapangyarihang puwersang may ranggong demi-saint matapos lumitaw ang isa pang demi-saint sa angkan. Bihira para sa isang puwersang may ranggong demi-saint na magkaroon ng dalawang demi-saint ng sabay-sabay sa kasaysayan ng Asher Cloud Saint Sect. Isa sa mga demi-saint mula sa angkan ng Fuller, si Lamar Fuller, ay naging sikat din sa loob ng maraming taon. Isa siya sa pinakamalakas na demi-saint sa Sacred Lightning at maging sa Outer Boundary. Sinundan din ni Lanyo, kapatid ni Lamar, ang mga yapik ni Lamar. Sa tulong ni Lamar, matagumpay siyang naging isang demi-saint ilang taon na ang nakalilipas. Sa isang restoran. Habang natataranta ang mga kaibigan ni Heinz, kahit takot na takot, pinilit ni Heinz na kumalma. Tiningnan niya ang figurang nakasuot ng lila sa harap niya at seryosong nagtanong, Ginoo, bakit ninyo hinahanap ang mga tao ng angkan ng Fuller? Kahit hindi ako pangunahing miyembro ng angkan ng Fuller, ang nakatatanda sa akin ay isang pinakamataas na makapangyarihan sa angkan ng Fuller. Kasabay nito, naisip ni Heinz sa sarili, ano ba ang maganda sa mga superior powerhouse? Superior powerhouse din ang lolo ko. Bago nagsalita si Alvin, nagpatuloy si Heinz sa pagsasalita, dahil kilala mo ang angkan ng Fuller, dapat mo ring malaman na ang angkan ng Fuller ngayon ay may dalawang demi-saint, tama ba? Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi mo ito alam. Kung hindi, hindi ka sana nang ahas na patayin ang aking lingkod. Sa palagay ni Heinz, malamang na hindi taga-outer boundary si Alvin at isang bisita mula sa Myriad Worlds. Napagpasyahan niya na hindi alam ni Alvin ang lawak ng lakas ng Fuller clan sa teritoryo ng Asher Cloud Saint Sect. Hindi nagtagal at napansin ni Heinz na nanatiling pareho ang ekspresyon ni Alvin kahit nalaman niyang may dalawang demi-saint sa Fuller clan. Napaisip siya sa sarili, nagpapanggap ba siyang tanga o hindi niya alam kung ano ang mga demi-saint. Pagkaraan ng maikling sandali, nagtanong si Heinz nang nakakunot ang noo, hindi ka ba tubong outer boundary? Galing ka ba sa Myriad Worlds? Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Nagtanong siya bilang tugon, paano mo nalaman? Kasabay nito, napaisip si Alvin kung nakilala ba siya ni Heinz.
Gayunpaman, sa sumunod na sandali, binaliwala niya ang posibilidad na ito. Tutal, hindi pa naman niya nakikilala si Heinz noon hanggang ngayon. Ang tanging taong nakilala niya ay si Lanyo nang bumalik ito mula sa mundong sumusuway sa Diyos kasama si Nicole. Noong panahong iyon, si Lanyo ay hindi pa nagiging isang demi-saint. Sa sandaling ito, tumango si Heinz at malamig na sinabi, kung taga-outer boundary ka, alam mo kung ano ang ibig sabihin ng demi-saints. Bahagyang napataas ng kilay si Alvin. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya na inakala ni Heinz na hindi alam ng mga mula sa Myriad Worlds na ang mga demi-saint ay magiging mga napipintong World Supreme Powerhouse. Patuloy na sinabi ni Heinz nang may pagmamalaki, ang mga demi-saint ang tinatawag ng Myriad Worlds na napipintong World Supreme Powerhouses. Ngayong alam mo na, ano sa palagay mo? Naiintindihan mo na ba ngayon kung gaano kalakas ang Fuller Clan? Nakatitig si Heinz kay Alvin, umaasang makakita ng takot na ekspresyon sa mukha ni Alvin. Sa kasamaang palad, nakatadhana siyang mabaygo. Nanatiling walang pakialam si Alvin kahit na nakinig na siya sa kanyang mga salita. Anong problema? Natatakot ka ba ng walang malay? Tanong ni Heinz nang may ngiting nakita ang kawalan ng reaksyon ni Alvin. Sa kanyang palagay, ang mga napipintong World Supreme Powerhouse o Level 5 Supreme Powerhouse ay dapat na napakalakas sa paningin ng taong bayan na nasa harap niya. Alam ni Heinz na ang mga saint at ang mga mula sa mga puwersang may ranggong santo ay mas malakas kaysa sa angkan ng Fuller. Gayunpaman, hindi lamang siya sigurado na si Alvin ay hindi isang demi-saint, kundi sigurado rin siyang si Alvin ay hindi isang saint o mula sa isang puwersang may ranggong santo. Hindi na kailangang sabihin, kahit alam niya ang pagkakaroon ng dalawang Level 7 Supreme Powerhouse na lumampas sa mga Saint at World Supreme Powerhouse, himan lang sumagi sa isip niya na ang taong nasa harap niya ay isa sa dalawang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Natural lamang ito dahil hindi niya iniisip na ang dalawang pinakamalakas na nilalang sa mundo ay may anumang koneksyon sa angkan ng Fuller. Kung hindi, ipagyayabang ito ng angkan ng Fuller. Hindi rin niya iniisip na ang angkan ng Fuller ay magkakaroon ng anumang alitan sa dalawang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Tutal, hindi man lang nangahas ang angkan ng Fuller na pukawin ang mga saint, lalo na ang dalawang iyon na lumampas sa mga saint. Samantala, bahagyang ngumiti si Alvin. Kanina, medyo nagulat siya nang tama ang hula ni Heinz na siya ay mula sa Myriad Worlds. Sandali pa nga niyang naisip kung paano nalaman ni Heinz. Sabi niya, kaya sa tingin mo ay hindi ko alam na ang mga nalalapit na World Supreme Powerhouse ay tinatawag na demi-saints. Pagkatapos, hindi binigyan ni Alvin ng pagkakataong magsalita si Heinz bago siya naiinip na nagsabi, sige, ayokong magsalita ng walang katuturan sa iyo. Dalhin mo ako sa angkan ng Fuller. Kung hindi, ipapadala kita sa impyerno para samahan ang iyong lingkod. Kasunod nito, ikinumpas ni Alvin ang kanyang kamay, at isang daloy ng enerhiya ang damaloy patungo kay Heinz bago siya at si Heinz ay nawala sa harap ng lahat sa isang kisap mata lamang. Ginamit niya ang kanyang teleportation profundity. Dahil sa kasalukuyang lakas ni Alvin, naging madali para sa kanya na magdala ng ibang tao kapag nag-teleport siya. Gayunpaman, ang pag-teleport kasama ang ibang tao ay napakahigpit pa rin kumpara sa pag-teleport ng mag-isa. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay lumitaw si Alvin sa itaas ng lungsod kasama ang isang maputlang si Heinz. Sa oras na ito, isang nalilitong ekspresyon ang makikita sa mukha ni Heinz habang nagtataka siya sa loob-loob, dahil alam niyang ang mga demi-saint ay level 5 supreme powerhouses, bakit hindi siya natatakot? Bakit hindi siya natatakot sa ating Fuller Clan na may dalawang demi-saint? Isang nakakabahalang pakiramdam ang bumangon sa puso ni Heinz nang magtanong siya sa nanginginig na boses, Sir, sino po kayo? Kanina, inakala ni Heinz na ang kawalan ng reaksyon ni Alvin ay dahil sa kanyang takot. Gayunpaman, hindi siya isang ganap na tanga. Sa oras na ito, masasabi niyang ang reaksyon ni Alvin ay hindi dahil sa takot. Parang wala lang pakialam si Alvin. Hindi sumagot si Alvin sa tanong ni Heinz. Sa halip, malamig niyang sinabi, nasaan ang angkan ng Fuller? Dalhin mo ako roon. Nakaramdam ng kilabot si Heinz nang marinig ang mga salitang ito. Hindi mahirap para sa kanya na akayin si Alvin papunta sa angkan ng Fuller.
Gayunpaman, natatakot siya sa mga kahihinatnan. Nag-aalala siya na parusahan siya ng angkan ng Fuller pagkatapos umalis si Alvin. Kahit na ang kanyang ama ay isang supreme powerhouse, hindi siya may iligtas ng kanyang lolo sa oras na iyon. Bukod sa dalawang demi-saint, ang angkan ng Fuller ay mayroon ding maraming supreme powerhouse. Bagamat hindi lumampas sa 100 ang kanilang bilang, 12 ng mga ito pa rin. Ang kanyang lolo ay isa lamang sa maraming supreme powerhouse sa angkan ng Fuller, at ang kanyang lolo. Isang level 1 supreme powerhouse, ay nasa pinakamababa rin sa angkan ng Fuller. Ginoo, kung aakayin ko po kayo roon, maaari po ba ninyo akong paalisan bago tayo pumasok sa lupain ng angkan? Mapait na tanong ni Hines. Ayaw niya talagang maging traidor. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kabuluhan, kung hindi ay ipapadala kita upang samahan ang iyong lingkod, naiinip na sabi ni Alvin na may malamig na tingin. Nanginig sa takot si Hines bago siya dali-daling tumuro sa isang direksyon at sinabing, di doon ang angkan ng Fuller. Kalimutan mo na. Mas mabuting mamatay ng mas huli kaysa mas maaga, naisip ni Hines sa sarili habang bumubuntong hininga. 4,557. Sa pangunguna ni Hines, mabilis na nakarating si Alvin sa angkan ng Fuller. Ang angkan ng Fuller. Isang angkan na may ranggong demi-saint sa mga teritoryo ng Asher Cloud Saint Sect, ay mayroong napakalaking lupain. Mas malaki pa ito kaysa sa angkan ng Darfield sa Jade Tide Heavenly Mansion na sinalihan ni Alvin noon. Malamig na tiningnan ni Alvin ang angkan ng Fuller at marahang ngumiti. Pagkatapos, nang walang sinabi kay Hines, nag-teleport siya papunta sa lupain ng angkan ng Fuller, madaling nalampasan ang garden formation ng angkan ng Fuller, at lumitaw sa kalangitan sa itaas ng lupain. Pagkatapos noon, sinabi niya, Lemar, Lanyo, lumabas kayo. Kasunod nito, isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas mula sa katawan ni Alvin at kumalat sa lahat ng direksyon sa angkan ng Fuller. Agad na na-activate ang guarding formation ng Fuller clan, at isang malakas na depensibong harang ang lumitaw upang pigilan ang nakakatakot na enerhiya ni Alvin. Gayunpaman. Swoosh! Isang sunod-sunod na malalakas na pagsabog na parang nahuhulog ang langit ang umalangaw-ngaw sa ere ng ang guarding formation ng Fuller clan ay nawasak ni Alvin sa isang atake lamang. Dahil sa nakakatakot na enerhiya ni Alvin, ang formation ay tila mahina at walang silbi. Patuloy na nagngangalit ang enerhiya ni Alvin, at sa loob lamang ng maikling sandali, halos tuluyang nawasak ang ari-arian ng angkan ng Fuller. Umalangaw-ngaw sa ere ang masasakit na iyak at mapanglo na panaghoy habang ang mahihinang miyembro ng angkan ng Fuller ay napatay na parang mga langgam habang ang mas malalakas na miyembro ay nakaligtas sa kamatayan, ngunit sila rin ay lubos na nanghina. Isa itong napakalakas na kapangyarihan. Hindi lang siya isang ordinaryong makapangyarihan. Ilan sa mas malalakas na kataas-taasang kapangyarihan mula sa angkan ng Fuller ang nagprotekta sa mga miyembro ng angkan bago sila mabilis na lumipad patungo kay Alvin. Isa-isa, pinalibutan nila si Alvin at tinitigan siya. Gayunpaman, kung titingnang mabuti, makakakita ng kaunting takot sa kanilang mga mata. Ang kanilang takot ay hindi nagmula sa pagsaksi sa mapanirang kapangyarihan ni Alvin. Ito ay nagmula sa mga naunang salita ni Alvin. Hiniling niya kina Lemar at Lanyo, ang dalawang demi-saint ng angkan ng Fuller, na lumabas ng Caswall. Malinaw na siya ay kasing lakas ng dalawa. Sino ka? Dumaan ang mga mata ni Alvin sa 12 supreme powerhouse. Hindi niya nakita si Lanyo, na minsan na niyang nakilala, at base sa aura ng mga taong ito, wala rin si Lemar. Tutal, ang pinakamalakas sa mga taong ito ay isang level 4 supreme powerhouse lamang. Wala ba sila rito? Pagkaraan ng maikling sandali, isang malungkot na boses ang umalangaw-ngaw mula sa kaibuturan ng lupain ng angkan ng Fuller. Sino ka? Paano ka nasaktan ng Fuller clan? Kasunod nito, isang pamilyar na figure ang lumitaw sa harap ni Alvin. Nakilala niya ang taong ito noong bumalik siya sa Sacred Lightning Realm ng Outer Boundary mula sa God-defying world kasama si Nicole. Ang kabilang panig ay si Lanyo, ang nakababatang kapatid ni Lemar. Pinaghihinalaan niya na si Lanyo ang malamang na taong nagbunyag ng kinaroroonan ni Nicole kay Lemar.
Bilang resulta, natagpuan ni Lamar, kasama ang ilang demi-saints, si Nicole at pinatay ito. Ilang taon pa lamang ang lumipas mula noon kaya hindi nagbago ang anyo ni Lanyo. Gayunpaman, malaki ang ipinagbago ng kanyang ugali. Nagpapakita na siya ngayon ng aura ng isang taong may mataas na katayuan, parang isang haring nakatingin sa mundo. Sa oras na ito, hindi niya nakilala si Alvin. Kung tutuusin, noon, lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon kay Nicole. Wala siyang gaanong atensyon kay Alvin. Gayunpaman, dahil matapang si Alvin na pasukin ang angkan ng Fuller at patayin ang mga miyembro ng angkan ng walang pinipili, natural na hindi niya minamaliit si Alvin. Bukod dito, kalmado rin si Alvin nang harapin siya, isang demi-saint. Natural niyang alam na kahit papaano ay isang demi-saint si Alvin dahil nang ahas si Alvin na pukawin siya at ang kanyang kapatid. Sa pagkakataong ito, ngumiti si Alvin at malamig na sinabi, "Lanyo, ilang taon na kitang hindi nakikita, pero nakalimutan mo na ako." "Napakamakakalimutin mo. Kilala ba kita?" Tanong ni Lanyo nang nakakunot ang noo. Base sa sinabi ng kabilang panig, parang nagkita na sila dati. Dahil hindi mo na maalala, hindi mo na kailangang subukang alalahanin ang ating pagkikita, walang ekspresyong sabi ni Alvin, kahit na maalala mo pa, wala na ring silbi. Tutal, mamamatay ka rin naman agad. Pagkarinig pa lang ng boses ni Alvin, isang makinang na liwanag ang sumilay mula sa katawan ni Alvin na parang bulalakaw. Bago pa man makapag-react si Lanyo, dama po na ang liwanag sa kanyang katawan. "Ikaw." Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Lanyo. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, nanlabo ang kanyang mga mata at mabilis na naging abo ang kanyang katawan na ikinalat ng hangin. Kasabay noon, isang demi-saint ang napatay. Wala man lang siyang iniwang bangkay. Sa buong proseso, hindi gumalaw si Alvin. Sa oras na ito, ang maitim na ulap sa kalangitan sa ibabaw ng lupain ng angkan ng Fuller ay naglaho at napalitan ng isang nakasisilaw na gininto ang liwanag. Kumislap ang kidlat sa kalangitan, at ang tunog ng kulog ay umalingaw-ngaw sa hangin na sinundan ng isang hindi makalupang sigaw. Kasunod nito, nagsimulang umulan ng dugo mula sa kalangitan. Sa di kalayuan, maraming figure ang pumailang lang sa langit, naakit at nabigla sa kababalaghan sa itaas ng lupain ng angkan ng Fuller. Namatay ba ang isang demi-santo? Ang gininto ang liwanag na iyon, mukhang naunawaan ng kabilang panig ang batas ng metal. Base sa lokasyon ng kababalaghan, isang demi-saint na nakakaintindi ng batas ng metal, siguro si Lanyo ito, ang bagong demi-saint sa Fuller clan. Patay na si Lanyo. Sus Mariosep. Ilang taon pa lang ang nakalipas, pero isa na namang demi-saint ang namatay sa teritoryo ng Asher Cloud Saint Sect. Isang demi-saint na nakaintindi sa batas ng buhay ang namatay ilang taon pa lang ang nakalilipas, di ba? Ang pagkamatay ng demi-saint mula sa Fuller clan ay natural na pumukaw ng kaguluhan. Maging ang Asher Cloud Saint Sect ay hindi naiiba. Namatay na ba si Lanyo, ang pangalawang demi-saint ng Fuller clan? Ano man ang mangyari, ang Fuller clan ay pinamumunuan ng ating Asher Cloud Saint Sect. Ang pagpatay kay Lanyo nang hindi ipinapaalam sa ating Asher Cloud Saint Sect ay tanda ng kawalang galang. Pumunta tayo sa angkan ng Fuller at tingnan natin. Nasaan si Lamar noong namatay si Lanyo? Sino ang salarin? Hindi nagtagal at isang grupo ng mga tao ang umalis sa Asher Cloud Saint Sect patungo sa Fuller clan. Sa isang lugar sa angkan ng Fuller. Isang matandang lalaki na nasa saradong kultibasyon, umaasang makapasok sa kaharian ng mga santo, ang nagising. Hindi niya itinago ang kanyang galit at sinabi sa taong gumising sa kanya, "Sino ang maglalakas loob namang istorbo sa akin kapag nasa saradong kultibasyon ako? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na hanapin ang aking kapatid at huwag mo akong guluhin maliban kung ang angkan ng Fuller ay nahaharap sa banta ng pagkalipol?" Sa sandaling ito, may nagsabi mula sa labas, dakilang ninuno. "Pipatay na ang pangalawang ninuno, kailangan ka ng angkan ngayon, dakilang ninuno." Sa isang kisap mata, napalitan ng gulat at hindi makapaniwalang ekspresyon ang mukha ni Lamar nang marinig niyang patay na ang kanyang nakababatang kapatid na si Lanyo. Paano ito posible? Lumabas si Lamar ng silid at tinanong ang tao sa labas. Pagkatapos, umalis ito na parang isang balgzo ng hangin.
Sino ka? Bakit mo pinatay ang kapatid ko? Ang boses ni Lamar, na puno ng walang kapantay na galit, ay umalangaw-ngaw sa buong lupain ng angkan ng Fuller. 4,558. Maya-maya, nagsimulang maglaho ang nakasisilaw na gininto ang liwanag. Gayunpaman, patuloy na umaagos ang dugo sa angkan ng Fuller. Ang malinaw na gininto ang figure na tumataas sa kalangitan ay tuluyang bumagsak sa lupa matapos hamupa ang mga hindi makalupang sigaw. Samantala, ang mga nakaligtas na miyembro ng angkan ng Fuller, kabilang ang mga pinakamakapangyarihang tao, ay nakaramdam ng kilabot. Namatay na ba ang ninuno? Ang ninuno ay isang demi-saint, pero mabilis siyang napatay. Sino ba talaga ang taong iyon? Isa ba siyang saint? Isa siyang santo? Kung hindi, paano siya magiging ganito kalakas at ketekot-takot? Lalong lumakas ang takot sa puso ng lahat habang nakatingin sila sa figurang nakasuot ng lila sa kalangitan. Nagtaka sila tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at kung bakit niya inatake ang angkan ng Fuller at pinatay si Lanyo, ang pangalawang demi-saint ng angkan ng Fuller. Di nagtagal, natauhan sila dahil sa galit na boses na umalangaw-ngaw sa lupain ng angkan ng Fuller. Natural nilang alam na ang boses ay kay Lamar, ang demi-saint at dakilang ninuno ng angkan ng Fuller. Nandito na ang dakilang ninuno. Agad na nagliwanag ang mga mata ng maraming tao, at makikita sa kanilang mga mukha ang pag-asa. Gayunpaman, marami rin ang nanatiling malungkot ang ekspresyon. Tutal, masyadong malakas ang kalaban. Napatay ng kalaban si Lanyo, isang demi-saint, sa isang atake lang. Katulad ni Lanyo, isa ring demi-saint si Lamar. Bagamat mas malakas si Lamar kaysa kay Lanyo, wala si Lamar ng lakas para patayin si Lanyo, lalo na't wala siyang lakas para patayin si Lanyo sa isang atake lang. Mula rito pa lang, makikita na napakalakas ng kalaban. Lamar. Mahinahong tiningnan ni Alvin ang matandang lalaki, nakakasulpot lang. Hindi mahirap para sa kanya na hulaan ang pagkakakilanlan ng matandang lalaki batay sa mga salita ng matandang lalaki. Bukod dito, ang matandang lalaki ay halos kamukhang kamukha ni Lanyo, ngunit ang kanyang aura ay mas dominante kaysa kay Lanyo. Sigurado siyang ang matandang lalaki ay si Lamar, ang sikat na demi-saint ng angkan ng Fuller. Higit sa lahat, si Lamar ay isa sa mga taong pumatay kay Nicole na itinuring siyang nakababatang kapatid. Nang harapin si Alvin, pilit na pinigilan ni Lamar ang kanyang galit at ang kanyang balak pumatay bago siya nagtanong, "Ginoo, paano kayo nasaktan ng angkan ng Fuller? Nasaktan ba kayo ng kapatid ko?" Sa oras na ito, kumalma na si Lamar at pinag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay. Dahil madaling napatay ng kalaban ang kanyang kapatid, hindi niya pinagdudahan na ang kalaban ay pambihira. Kahit papaano, ang kalaban ay isang santo. Samantala, natawa si Alvin nang marinig ang mga salita ni Lamar. Pagkatapos, sinabi niya ng may pang-uuyam, "Ikaw si Lamar, tama ba? Naaalala mo ba ang pagpatay kay Demi-Saint Darfield ilang taon na ang nakalilipas?" Bagamat madali para kay Alvin na patayin si Lamar na mas malakas kaysa kay Lanyo, hindi niya agad pinatay si Lamar tulad ng ginawa niya kay Lanyo. Gusto pa rin niya ng impormasyon mula kay Lamar. Kung tutuusin, hindi lang si Lamar ang may pananagutan sa pagkamatay ni Nicole. Demi-Saint Darfield. Sandaling natigilan si Lamar sa mga sinabi ni Alvin. Nang makabawi siya ng katinoan, agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mas lalong lumakas ang takot sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin. Hindi niya inaasahan na darating si Alvin dahil kay Nicole, na pinatay niya ilang taon na ang nakalilipas. Ikaw. Pumunta ka ba rito dahil sa kanya? Dati, ipinaalam na ni Lanyo kay Lamar ang pagdating ni Nicole sa teritoryo ng Asher Cloud Saint Sect. Alam ni Lanyo na may sama ng loob pala si Lamar kay Nicole. Nang panahong iyon, mabilis na nakipag-ugnayan si Lamar sa dalawang demi-saint, at silang tatlo ay nagsanib puwersa upang patayin si Nicole. Patuloy na lumaganap ang takot sa puso ni Lamar habang lalo niyang iniisip ang bagay na ito. Malinaw na ngayon na napakaraming tao sa angkan ng Fuller ang napatay ng kalaban, kasama na ang kanyang nakababatang kapatid, dahil kay Nicole. Paano ito nangyari? Kailan nakilala ni Nicole ang isang napakalakas na santo? Teka.
Paano niya nalaman na ako ang pumatay kay Nicole? Parami ng parami ang mga tanong na lumitaw sa isipan ni Lamar sa sandaling ito. Iilan lamang ang nakakaalam na si Lamar ang pumatay kay Nicole. Naging maingat din siya upang matiyak na hindi kumalat ang balita. Tutal, ang kanyang ginawa ay maaaring magdulot ng galit sa Jade Tide Heavenly Mansion, na kapantay ng Asher Cloud Saint Sect. Ano man ang mangyari, ang angkan ng Duan. Isang angkan na may ranggong Demi-Saint, ay pinamumunuan ng Jade Tide Heavenly Mansion. Sa loob-loob ni Lamar, imposibleng makaalis ang mensahe ni Nicole sa teritoryo ng Asher Cloud Saint Sect noong panahong iyon. Maliban na lang kung may ibang tao sa teritoryo ng Asher Cloud Saint Sect noong panahong iyon at nakatanggap ng mensahe niya. Marahil, naroon ang taong ito sa harap ko noong panahong iyon. O nalaman ba niya ito mula sa taong naroon noong panahong iyon? Sa anumang kaso, bakit pa niya hinintay hanggang ngayon para salakayin ang Fuller Clan? Marahil, ang taong ito ay isa lamang Demi-Saint noong namatay si Nicole. Marahil, naging kaaway lamang siya noong siya ay isang saint. Mapang-ipang sabi ni Alvin, alam kong nakipagtulungan ka sa iba para patayin si Demi-Saint Darfield, isang saint kamakailan lang. Kaya ngayon lang siya pumunta para ipaghiganti si Nicole. Habang pinag-iisipan ito ni Lamar, lalo niyang nararamdaman na tama siya. Sa anumang kaso, alam niyang napakalakas ng kalaban. Siya at ang angkan ng Fuller ay walang kalaban-laban sa kalaban. Kaya naman, maaari lamang siyang magsinungaling na parang duwag. Kahit ano paman, hindi niya maamin na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Nicole. Matapos makapagdesisyon, kumunot ang noo ni Lamar at sinabing, "Sir, hindi ko po maintindihan." Oo nga't nagkaroon kami ng ilang alitan ni Demi-Saint Darfield, pero wala akong kinalaman sa pagkamatay niya. May hindi ba kayo na pagkakaunawaan? Napagkamalan niyo ba akong ibang tao? Maling pagkakaintindi. Pagkakamali. Tinaasan ni Alvin ang isang kilay. Natural lang, alam niyang nagkukunwari lang si Lamar. Sa isang iglap lang, itinaas niya ang kanyang kamay, at madaling pinigilan si Lamar. Napakalakas na puwersa. Sinubukan ni Lamar na magpumiglas para makalaya, ngunit wala itong saysay. Tiningnan niya ang lilang figure sa harap niya, hindi na itinatago ang takot sa kanyang puso. Sa sandaling ito, sigurado siyang ang kalaban ay isang santo. Mapang-ipang sabi ni Alvin, alam kong nakipagtulungan ka sa iba para patayin si Demi-Saint Darfield. Ibigay mo sa akin ang mga pangalan ng mga taong iyon. Kung makikipagtulungan ka, papatawan kita ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, tiyak na pagsisisihan mo ito. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Lamar nang marinig niya ang mga salitang ito. Gayunpaman, bago pa siya makasagot. Swoosh! 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 Biglang lumitaw ang ilang mga figure. Sila ay mga Demi-Saint mula sa Asher Cloud Saint Sect. Ginoo, sana'y maawa kayo. Ang Fuller Clan ay isang clan sa ilalim ng Asher Cloud Saint Sect, at si Lamar ay miyembro rin ng Asher Cloud Saint Sect. Nasa ilalim sila ng proteksyon ng Saint ng Asher Cloud Saint Sect. Ginoo, kung na-offend kayo ni Lamar, pakiusap pong kausapin muna ang santo ng Asher Cloud Saint Sect bago kayo kumilos. Hindi basta tatabi lang ang aming santo at walang gagawin kung papatayin ninyo siya. Hindi lang iyan, kailangan mong bigyan ng paliwanag ang Asher Cloud Saint Sect sa pagpatay kay Lanyo. Kung hindi, tiyak na hindi hahayaan ng Asher Cloud Saint Sect na matapos ang bagay na ito. Ang mga Demi-Saint mula sa Asher Cloud Saint Sect, na nag-akala ring isang saint si Alvin, ay hindi nang inag sa harap ni Alvin kahit alam nilang mas malakas ito kaysa sa kanila. Ang kanilang kumpiyansa ay nagmula sa katotohanang ang Asher Cloud Saint Sect ay may dalawang saint. 4,559. Pakiramdam ni Lamar ay maiiyak na siya sa ginhawa nang marinig niya ang mga salita ng mga Demi-Saint mula sa Asher Cloud Saint Sect. Labis siyang nagpapasalamat na nagsalita sila laban sa isang saint para sa kanya. Ang Asher Cloud Saint Sect. Tinaas ni Alvin ang isang kilay at ngumiti ng may paghamak habang tinitingnan ang mga Demi-Saint mula sa Asher Cloud Saint Sect at si Lamar. Pagkatapos, hindi niya pinansin ang iba at sinabi kay Lamar, bibigyan kita ng 3 hininga para sabihin sa akin kung sino ang tumulong sa iyo na patayin si Demi-Saint Darfield.
Kung hindi, gagawa ako agad ng aksyon. Muling nagbago ang ekspresyon ni Lemar. Hindi niya inaasahan na lantara na babalewalay ni Alvin ang mga demi-saint mula sa Asher Cloud Saint Sect. Naisip niya sa loob-loob, hindi ba siya natatakot sa mga powerhouse ng Asher Cloud Saint Sect? Kasabay nito, dumilim ang ekspresyon ng mga demi-saint ng Asher Cloud Saint Sect nang makita nila ang kay-abangan at lantara na pagbaliwala ni Alvin sa kanila. Sa wakas, isa sa kanila ang nagpadala ng mensahe pabalik sa isa sa mga saint ng Asher Cloud Saint Sect habang ang isa naman ay seryosong nagtanong, "Sir, maaari ko po bang itanong kung saang puwersa kayo nanggaling?" Isa sa mga saint ng Asher Cloud Saint Sect ang nagpadala ng mga demi-saint sa Fuller clan upang tingnan kung ano ang nangyayari. Bilang isang saint, natural lamang na ipagkatiwala ng kabilang panig ang mga ganitong maliliit na bagay sa kanyang nasasakupan at hindi nila ito personal na pupuntahan. Samantala, muling sinimulang pigilan ng mga demi-saint mula sa Asher Cloud Saint Sect si Alvin. Matigas ang kanilang loob na protektahan si Lemar alang-alang sa reputasyon ng Asher Cloud Saint Sect. Tutal, masisira ang reputasyon ng sekta kung papatayin ni Alvin si Lemar kahit na nakialam na sila. Ginoo, nakapagpadala na ako ng mensahe sa nagtatag ng aming sekta. Ginoo, huwag po sana kayong padalos-dalos. Hintayin niyo po muna ang pagdating ng ating tagapagtatag. Ginoo. Kasabay nito, hindi nakipagtulungan si Lemar kay Alvin dahil sinusuportahan siya ng Asher Cloud Saint Sect. Malamig na tumawa si Alvin bago biglang sumilay ang dalawang guhit ng liwanag mula sa kanyang mga mata patungo kay Lemar pagkatapos ng 3 paghinga. Arg! Si Lemar, na nakapipigil, ay agad na napasigaw ng napakalakas habang nanginginig ang kanyang katawan. Halatang-halata na siya ay nasa matinding sakit. Inatake ni Alvin si Lemar gamit ang isang soul technique na nagdulot ng hindi maisip na sakit sa kaluluwa ni Lemar. Sa gitna ng matinding sakit, gulat na naisip ni Lemar. Nagkamali ako. Hindi siya isang santo. Mas malakas ang enerhiya ng kaluluwa niya kaysa sa isang santo. Nakilala na ni Lemar ang 2 santo mula sa Asher Cloud Saint Sect dati, at nakatanggap pa nga siya ng payo mula sa kanila noon. Isa sa kanila ang tumulong pa nga sa kanya sa kanyang cultivation sa pamamagitan ng paggamit ng soul energy upang gayahin ang lalim ng mga batas. Sa paghahambing na iyon, masasabi niyang mas malakas ang soul energy ni Alvin kaysa sa santo. Mabilis na inatake ng enerhiya ng kaluluwa ni Alvin ang kaluluwa ni Lemar. Sa loob lamang ng ilang sandali, naramdaman ni Lemar ang kanyang kamalayan na unti-unting naglalaho na parang kumikislap na liwanag ng kandila. Naisip niya sa sarili nang may kawalan ng pag-asa, mas makapangyarihan siya kaysa sa mga santo. Siya ba si Berting o si Alvin? Di Alvin. Miyembro ba siya ng angkan ng Darfield? Hindi nagtagal pagkatapos noon, nanlabo ang mga mata ni Lemar at yumuko ang kanyang ulo sa gilid habang nawawala ng sigla ang kanyang katawan. Swoosh! Umalangaw-ngaw ang kulog at lumitaw ang maitim na ulap kasabay ng muling pagkislap ng berdeng ilaw sa kalangitan sa ibabaw ng lupain ng angkan ng Fuller. Tulad ng dati, muling bumuhos ang dugo sa lupain kasabay ng mga di makalupang sigaw na umalangaw-ngaw sa hangin, na tumatagos sa tainga ng lahat. Katulad ng dati, ang kababalaghan ay ikinagulat ng lahat nang lumitaw itong muli sa itaas ng lupain ng angkan ng Fuller. Isa na namang demi-saint ang namatay. Sa pagkakataong ito, isa na naman itong nakaintindi sa batas ng hangin. Ang kababalaghan ay nasa itaas din ng ari-arian ng angkan ng Fuller. Isang demi-saint na nakaintindi sa batas ng metal ang namatay, at isang demi-saint na nakaintindi sa batas ng hangin ang mabilis na sumunod sa kanyang mga yapak. Kung hindi ako nagkakamali, naunawaan ng bagong demi-saint ng angkan ng Fuller ang batas ng metal, at naunawaan naman ng unang demi-saint ng angkan ng Fuller ang batas ng hangin. Susmariosep. Ibig sabihin, nawalan ng Fuller clan ng 2 sa kanilang mga demi-saint sa iisang araw. Sino ang nasaktan ng angkan ng Fuller? Hindi ba takot ang salarin sa Asher Cloud Saint Sect? Maraming tao ang nagtungo sa ari-arian ng angkan ng Fuller upang manood ng palabas. Pagdating nila, ang nakita lang nila ay ang abo ni Lemar na ikinalat ng hangin. Si Lemar talaga yan. Pinatay ba siya ng binata na nakasuot ng lila?
Mukhang mga demi-saint mula sa Azure Cloud Saint sect ang mga iilang taong iyon. Samantala, hindi nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Nanatili siyang kalmado. Kanina, gumamit siya ng soul technique at kinuha ang mga alaala ni Lamar noong pinatay niya si Nicole. Hindi niya ito magagawa gamit ang mga ordinaryong soul technique. Mabuti na lang at natutunan niya ang soul techniques ng Void Elder. Bukod dito, mas mahina ang kaluluwa ni Lamar kaysa sa kanya kaya hindi naging mahirap para sa kanya na kunin ang mga alaala ni Lamar gamit ang Void Elder technique. Di nagtagal, nalaman niya na nakipagtulungan si Lamar sa dalawang demi-saints para patayin si Nicole. Ang isa sa kanila ay may apelyidong Han, at ang isa naman ay may apelyidong Tooba. Ikaw. Nang makabawi ang mga demi-saint mula sa Azure Cloud Saint sect, sila ay nagal. Tooba or Storm. Ikaw. Nang makabawi ang mga demi-saint mula sa Azure Cloud Saint sect, sila ay nagalit ng husto. Galit na sabi ng isang matandang demi-saint, paano mo nagawang patayin si Lamar sa harap namin? Gagawin mo bang kaaway ang Azure Cloud Saint sect? Bago pa man makapagsalita ang ibang mga demi-saint, nakasimangot na sabi ni Alvin, tumigil ka na sa kakagulo. Matagal nang hindi nasisiyahan si Alvin sa grupong ito ng mga taong ito, at sa wakas ay sumiklab ang kanyang galit sa sandaling ito. Ikinuyom niya ang kanyang mga daliri, at sa sumunod na sandali, nagsimulang yumanig ang kawalan. Biglang nanigas ang matandang demi-santo, at isang madugong butas ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga mata. Kasunod nito, ang kawalan ay umikot sa paligid niya bago siya nito dinurog, at ginawa siyang alabok. Tulad ng dati, muling lumitaw ang penomenong nagbabadya ng pagkamatay ng isang demi-saint, kasabay ng nauna. Muling bumuhos ng malakas ang ulan ng dugo kanina na unti-unting humihina. 4,560. Nagpakita ang dalawang santo mula sa Azure Cloud Saint sect. Bumalot ang katahimikan. Ang mga manunood at ang dalawang natitirang demi-saint mula sa Azure Cloud Saint sect ay takot na tumingin kay Alvin sa ilalim ng bumubuhos na ulan ng dugo. Basang-basa sila ng malamig na pawis sa sandaling ito. Kanina, pagkatapos magsalita ng matandang demi-saint at bago pa man kumilos si Alvin, sasali na sana sila. Salamat sa Diyos. Buti na lang at hindi ako ang unang nagsalita. Sa ari-arian ng angkan ng Fuller. Maraming mga makapangyarihang tao mula sa angkan ng Fuller ang nabigla at nawala ng pag-asa matapos ang pagkamatay ng dalawa sa kanilang mga demi-saint. Nang makita nila kung gaano katapang ang nakasuot ng lilang si Alvin, pareho silang natakot at nabigla. Naglakas loob pa siyang patayin ang mga demi-saint mula sa Azure Cloud Saint sect. Kung wala siyang makapangyarihang pinagmulan, hindi niya matatakasan ang puot ng Azure Cloud Saint sect. Tama iyan. Ang Azure Cloud Saint sect ay may dalawang saint. Kahit na ang binata na nakasuot ng lila, hindi siya kayang tapatan ng dalawang saint. Isa sa dalawang saint ay isa sa pinakamakapangyarihang saint sa Outer Boundary at sa Myriad World simula pa noong maraming taon. Sa sekta ng Azure Cloud Saint. Isa sa mga saint ng Azure Cloud Saint sect ang umalis sa sekta pagkatanggap niya ng mensahe mula sa mga demi-saint. Hindi nagtagal pagkaalis niya, isang malaking kaguluhan ang sumiklab sa Azure Cloud Saint sect. Patay na si Elder Lino. Hindi ba't pumunta siya sa angkan ng Fuller kasama ang ilang elder? Pinatay din ba siya ng saint na pumatay sa demi-saint mula sa angkan ng Fuller? Iniisip ko kung saang puwersa kabilang ang kabilang partido. Paano niya nagawang patayin ang isang demi-saint ng sekta natin? Nagdedeklara ba siya ng digmaan laban sa atin? Kasabay nito, nabagabag ang isa pang saint ng Azure Cloud Saint sect nang mabalitaan niya ang pagkamatay ng mga demi-saint ng sect na siyang yumanig sa sect. Isa siyang misteryosong figure at bihirang magpakita sa publiko dahil palagi siyang nasa closed-door cultivation. Gayunpaman, ang paglitaw ng Heaven Traversing Pagoda ang nagtulak sa kanya palabas ng kanyang closed-door cultivation. Kung tutuusin, ang Heaven Traversing Pagoda ang tanging pag-asa niya upang maging isang level 7 Supreme Powerhouse.
Sa kasamaang palad, ang Heaven Traversing Pagod ay binabantayan na ngayon ni Bert Ing, ang unang powerhouse na may pinakamataas na antas na lumitaw pagkatapos ng historical gap. Ipinahayag ni Bert Ing na papatayin niya ang mga maglalakas loob na pumasok sa Heaven Traversing Pagoda. Hindi pa katagalan, tinutulungan siya ng mga demi-saint ng Azure Cloud Saint Sect na mag-isip ng mga paraan upang makapasok sa Heaven Traversing Pagoda, ngunit sa hindi inaasahan, si Lino. Isang demi-saint at ang kanyang pamangkin na nakababata na natulungan niyang makamit ang maraming bagay, ay mamamatay. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na pumatay ng isang miyembro ng ating Azure Cloud Saint Sect. Ang santo ng Azure Cloud Saint Sect ay isang matangkad at matipunong matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong roba. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata bago siya biglang nawala sa ere. Nang muling lumitaw siya, naabutan na niya ang isa pang saint ng Azure Cloud Saint Sect, na isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Nagulat ang lalaking nasa katanghaliang gulang nang makita niya ang matanda. Nagtanong siya, "Tiyo kung nakababata, pupunta ka rin ba sa angkan ng Fuller?" Malamig na sinabi ng matanda, "Patay na si Lino. Patay na si Junior Brother Lino." Gulat na sigaw ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pagkatapos, nagngalit ang kanyang mga ngipin, walang hiya. Paano niya nagawang patayin ang isang demi-saint ng ating sekta? Nagniningning ang mga mata ng matanda sa hanggaring pumatay habang nanunuyang sinabi, "Wala akong pakialam kung saang puwersa siya kabilang. Kailangan niyang panagutan ang mga bunga ng pagpatay sa isang miyembro ng ating Azure Cloud Saint Sect. Tere na at tingnan natin ang peste na iyon." Hindi nagtagal at dumating ang dalawang saint ng Azure Cloud Saint Sect sa lupain ng Fuller clan. Nakagawa na ng kanyang kilos ang lalaking nasa katanghaliang gulang ilang sandali bago pa man siya dumating. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang kanyang nakakatakot na banal na kamalayan ay kumalat sa gitna ng ulan ng dugo at binalot ang ari-arian ng angkan ng Fuller. Maraming nakaligtas na miyembro ng angkan ng Fuller ang agad na nakaramdam ng matinding pressure na dumadaloy sa kanila. Para bang may bundok na dumidiin sa kanila sa sandaling ito. Gayunpaman, marami sa kanilang mga mata ang nagniningning ng maliwanag sa sandaling ito. Samantala, ang mga manunood na dumating upang manood ng palabas ay lalong natuwa. Ang banal na kamalayan ng isang santo. Nandito na ang santo ng Azure Cloud Saint Sect. Maaaring mapalad tayo na masaksihan ang pagitan ng mga santo ngayon. Kasabay nito, ang dalawang nakaligtas na demi-saint mula sa Azure Cloud Saint Sect ay nakahinga ng maluwag nang maramdaman nila ang banal na kamalayan ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Tutal, nag-aalala sila na baka patayin sila ni Alvin. Mabuti na lang at hindi kumilos ang kabilang panig at tila nagpapahinga habang nakapikit. Samantala, sa wakas ay natuklasan ni Alvin ang pagkakakilanlan ng iba pang mga demi-saint na pumatay kay Nicole. Nalaman din niya na pagkatapos mapatay si Nicole, hindi na nila muling nakita si Lamar. Alam niyang malamang ay nagtago na sila kaya hindi na siya nagmadaling hanapin sila. Inaasahan na ni Alvin na kahit isa sa mga saint mula sa Azure Cloud Saint Sect ay lilito pagkatapos niyang patayin ang demi-saint ng sect. Ang Azure Cloud Saint Sect ay kapantay ng Heavenly Jade Tide Mansion na sinalihan niya noon. Noon, ang mga saint mula sa mga puwersang ito ay walang talo sa kanyang paningin. Gayunpaman, hindi na sila tila walang talo sa kanya ngayon. Siguro, mapapapunta ko sa Azure Cloud Saint Sect ang mga taong iyon sa akin. Ang dalawang demi-saint na sangkot sa pagpatay kay Nicole ay kabilang din sa isang puwersang pinamumunuan ng Azure Cloud Saint Sect. Mas madali para kay Alvin kung dadalhin nila sa kanya ang mga salarin. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung susunod ang Azure Cloud Saint Sect. Sa sandaling ito, biglang nagtaas ng kilay si Alvin. Dalawang santo ang dumating. Kasabay nito, naramdaman din ng natitirang mga demi-saint ang banal na kamalayan ng isa pang santo na bumabalot sa ari-arian ng angkan ng Fuller. Dumating ang dalawang santo mula sa angkan ng Fuller. Malinaw na galit sila. Nagulat ang mga manunood nang matuklasan nilang dumating na ang dalawang saint mula sa Azure Cloud Saint Sect. Hindi ko inaasahan na darating din ang misteryosong santo ng Azure Cloud Saint Sect. Ngayon ko lang siya nakita.
Hindi nagtagal matapos takpan ng pangalawang banal na kamalayan ang angkan ng Fuller, isang boses, na malinaw na pagmamay-ari ng isang matandang lalaki, ang umalingaw-ngaw sa hangin. Saang puwersa kakabilang? Bakit mo pinatay ang isang demi-saint ng ating Asher Cloud Saint Sect at pati na rin ang mga demi-saint ng puwersang pinamumunuan natin? Gusto mo bang gawing kaaway ang Asher Cloud Saint Sect? 4,561. Nagdilim ang ekspresyon ng matangkad at matipunong matandang lalaki na mukhang bata pa para sa kanyang edad. Halos buong buhay niya ay ginugol niya sa Asher Cloud Saint Sect matapos sundan ang kanyang Panginoon, ngunit hindi pa siya nakakilala ng isang taong sapat ang lakas ng loob para pukawin ang sekta. Ang mga demi-saint ay maaaring hindi kasing lakas ng mga saint, ngunit pangalawa lamang sila sa mga saint. Ang Asher Cloud Saint Sect, isang puwersang may ranggong santo, ay nasa kasagsagan nito, at mayroon itong 2 saint. Ang bilang ng mga demi-saint ay natural na mas malaki kaysa sa mga saint. Dahil dito, ang mga demi-saint din ang mga haligi ng Asher Cloud Saint Sect. Sa kasamaang palad, hindi lamang namatay ang mga demi-saint mula sa puwersang sakop ng sekta, kundi nawalan pa ang sekta ng isa sa kanilang mga demi-saint. Wala pang ganitong nangyari simula nang itatag ang Asher Cloud Saint Sect, naisip ng matanda sa sarili. Sa kanyang palagay, kung hindi siya magiging isang level 7 supreme powerhouse at mapapatay ng heavenly tribulation, mahihiya siyang harapin ang kanyang mga ninuno at ang mga nauna sa Asher Cloud Saint Sect sa kabilang buhay. Samantala, sa wakas ay dumating na ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Nang makita niya ang matanda at maramdaman ang nakakatakot na aura nito na puno ng hanggaring pumatay, naisip niya sa sarili, hindi ko pa nakitang ganito kagalit ang nakababatang tiyuhin ko. Nakikita ng lalaking nasa katanghaliang gulang na galit ang karaniwang maamo at mabait na matanda sa sandaling ito. Gayon din, galit din siya. Kung pinatay lang ng santo ang mga demi-saint mula sa isang puwersang kanilang pinamumunuan, maaari sana nilang pabayaan ang bagay na ito kung handa ang kabilang panig na umatras. Gayunpaman, hindi dapat paglaruan ang mga santo. Kung gagamit sila ng puwersa, magiging kapahamakan kung hindi nila mapapatay ang kabilang panig at hahayaang makatakas ang kabilang panig. Tutal, walang duda na tiyak na maghihiganti ang kabilang panig sa hinaharap. Bagamat hindi siya at ang matanda ay natatakot sa paghihiganti ng kabilang panig, imposible para sa kanila na protektahan ang lahat sa lahat ng oras. Dahil dito, ayaw nilang sumugal at sa halip ay makipagkompromiso maliban kung kumpiyansa silang kaya nila itong patayin. Pagbati, nakababatang tiyuhin sa tuhod at nakababatang tiyuhin. Pagbati, nakatatandang tiyuhin at nakatatandang kapatid. Samantala, ang natitirang mga demi-saint mula sa Asher Cloud Saint Sect ay nakahinga ng maluwag nang makita nila ang matandang lalaki at ang lalaking nasa katanghaliang gulang na lumilitaw sa kalangitan sa itaas ng lupain ng angkan ng Fuller. Sa wakas ay nakaramdam sila ng kapanatagan. Sa kanilang palagay, ang kanilang kaligtasan ay gantisado na ngayon dahil naroon ang dalawa. Kung tutuusin, sila ay mga demi-saint lamang at tiyak na hindi sila makakalaban ni Alvin na nakasuot ng lila kahit na magsanib puwersa sila. Isang antas lamang ang pagitan ng isang demi-saint at isang saint, ngunit napakalaki ng pagkakaiba sa lakas. Sa pagkakataong ito, humakbang paarap ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Tiningnan niya ang nakaube na si Alvin na may madilim na ekspresyon sa mukha habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy ng galit. Maya-maya, ang kanyang banal na kamalayan ay lumaganap kay Alvin habang sinasabing, "Ako si Landon Larson mula sa Asher Cloud Sect, at ito ang aking nakababatang tiyuhin, si Randy Hale." 2 santo. Bahagya lamang naapektuhan si Alvin nang damhin siya ng banal na kamalayan ni Landon. Parang may bahagyang simoy ng hangin na dumaan sa kanya. Dati, ang mga saint at World Supreme Powerhouse ay parang mga makapangyarihang Diyos sa kanyang paningin. Gamit lamang ang isang daliri, madali nila siyang madurage. Gayunpaman, iba na ang mga bagay ngayon. Likas sa kanya ang pagnanais na subukan ang kanyang bagong tuklas na lakas. Gusto niyang makita ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan niya at ng mga saint mula sa Asher Cloud Saint Sect. Samantala, ang mga manunood na nagtipon upang manood ng palabas ay mabilis na nagsilayo nang dumating ang 2 saint mula sa Asher Cloud Saint Sect.
Natatakot silang maapektuhan ng nalalapit na labanan sa pagitan ng mga Saint. Bago pa man maging level 7 Supreme Powerhouse sina Alvin at Berting, ang mga Saint ang pinakamalakas na nilalang sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds. Nandito na ang dalawang Saint mula sa Azure Cloud Saint Sect. Hindi ko inaasahan na buhay pa pala si Senior Randy. Noong nakaraan, si Senior Hale ay isang sikat na prodigy sa Outer Boundary. Siya ay naging isang Saint noong unang panahon at isa sa pinakamalakas na Saint sa Outer Boundary. Tungkol naman kay Senior Landon, ilang taon pa lang siyang naging santo. Ang mga demi-saint ay talagang walang halaga kung ikukumpara sa mga saint. Hindi ba't halata naman yun? Kung hindi, imposibleng mapatay ng santong nakasuot ng lilang roba ang tatlong demi-saint ng ganoon kabilis. Iniisip ko kung saang puwersa kabilang ang santong nakasuot ng lilang ito. Malamang nagaling siya sa Myriad Worlds dahil karamihan sa mga santo mula sa Outer Boundary ay magkakilala. Base sa mga sinabi ni Senior Hale, malinaw na hindi niya talaga kilala ang santong nakasuot ng lilang. Masiglang nag-usap ang mga nanood habang nakatingin kay Alvin. Katulad nila, ang dalawang santo at ang mga miyembro ng Azure Cloud Saint Sect ay nagtaka rin kung saang puwersa kabilang si Alvin. Same time na nagtanong si Landon, "Ginoo, saang mundo kayo nanggaling?" Pagkatapos, dagdag niya, "Natatakot akong mapapahamak kayo kung hindi ninyo kami mabibigyan ng kasiyasyang paliwanag." Habang nagsasalita si Landon, nabalot ng banal na kamalayan ni Randy ang isang malaking lugar sa kanilang paligid. Bahagyang ngumiti si Alvin nang harapin ang dominanteng si Landon. Sabi niya, "Gusto kong makita kung anong klaseng gulo ang mapasukan ko." "Sige. Tutuperin ko ang hiling mo," mapangot siyang sabi ni Landon. Kasunod nito, ang kanyang banal na enerhiya ay kumalat sa lahat ng direksyon, at inihagis niya ang kanyang batas ng apoy na nasa pinakamataas na antas. Isang plangtalom ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa kanyang kamay. Walang nakakaalam kung ang init na nagmumula sa talom ay mula sa batas ng apoy o sa materyal na pinagkunan nito. Kasabay nito, mabilis na umatras ang demi-saint sa likod ni Landon nang maramdaman nila ang kanyang nakakatakot na divine energy. Sa kabaligtaran, si Randy, ang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ni Landon, ay hindi gumalaw. Malinaw na hindi siya lubos na naapektuhan ng banal na enerhiya ni Landon. Bagamat si Landon ay isang santo rin na katulad niya, si Landon ay mas mahina kaysa sa kanya. Hindi lang iyon, mas marami rin siyang karanasan kumpara kay Landon. May ilang World Supreme Powerhouses na ngayon ko lang narinig pero hindi ko pa nakikilala noon. Kapag kumilos na siya, mahuhulaan ko na ang pagkakakilanlan niya maliban na lang kung isa siyang bagong saint. Sa ngayon, hindi plano ni Randy na makipagtulungan kay Landon. Magmamasid lamang siya at tutulungan si Landon kung kinakailangan. Kahit na mas mahina si Landon kaysa kay Alvin, hindi matatalo o mahuhulog sa isang mapanganib na posisyon si Landon sa maikling panahon. Tutal, kahit ang isang veterano na tulad niya ay hindi kayang talunin si Landon sa loob ng 100 galaw. Swoosh! 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 Parang Diyos ng apoy si Landon nang kumilos siya. Hawak niya ang kanyang nagliliyab na espada at sumugod palabas. Hindi siya nagpigil, inihagis ang kanyang batas ng apoy sa pinakamataas na yugto, ang kanyang weapon daw, at ang kanyang bloodline power. Kahit na matapos maging isang saint, ang kanyang bloodline power ay maaari pa ring magpalakas ng kanyang lakas. Habang lumalakas ang isang tao, mas lalakas din ang bloodline power nito. Isang sinag ng pulang dugong liwanag ang sumilay mula sa katawan ni Landon bago ito nag-anyong isang pulang dugong tigre at umungal. Ang malakas nitong ungol ay yumanig sa kalangitan. Sa sandaling lumitaw ito, ang lakas ni Landon ay sumikat ng husto. "Kunin mo ito." Sinugod ni Landon si Alvin, at sa loob lamang ng ilang sandali, nagliyab ang apoy sa paligid ni Alvin, na nagpakulay pula sa kalangitan. Kasabay nito, muling umungal ang higanteng tigreng dugo. Swoosh! Sa sumunod na sandali, isang sinag ng liwanag ang sumilay sa kawalan patungo kay Alvin, na nag-iwan ng mga luha sa espasyo. Tila ba malapit ng maguno ang mundo sa sandaling ito? Ang mga nasa ibaba ng realm ng mga demi-saint ay likas na umatras nang maramdaman nila ang nakakatakot na aura ng atake. Napakalakas nito. Ito ba ang tunay na lakas ng isang santo?
4,562. Si Landon ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa Azure Cloud Saint Sect pagkatapos ni Randy. Dahil halos lahat ng oras ni Randy ay ginugol sa saradong cultivation, ang responsibilidad na protektahan ang sekta ay palaging pinapasan ni Landon. Dati, iniisip ng karamihan na hindi siya kasing lakas ni Randy kahit na isa rin siyang santo. Gayunpaman, nagulat sila nang masaksihan nila ang kanyang lakas ngayon. Hindi pa rin siya kayang tapatan ni Randy, ngunit mas malakas siya kaysa sa kanilang inaakala. Swoosh! Lumitaw ang mga luha sa kalangitan habang ang nagliliyab na sinag ng talam ay sumay. Sa isang kisap mata, ilang pulgada na lamang ang layo nito kay Alvin. Gayunpaman, nanatiling hindi gumagalaw si Alvin. Samantala, halos hindi mapigilan ng mga nanunood ang kanilang pananabik habang pinapanood ang laban. Ano ang ginagawa niya? Nabigla ba siya kaya hindi siya nakapag-react? Imposible. Maaaring hindi siya kasing lakas ni Senior Randy, pero hindi siya dapat maging mas mahina kaysa kay Senior Goo. Ito lang ba ang kaya mo? Mapanghamak na tanong ni Alvin. Kasabay nito, nagsimulang magbago ang espasyo sa paligid ni Alvin. Sa loob lamang ng isang iglap, lumitaw ang hindi mabilang na sinag ng espada at bumuo ng isang malaking humanoid na anino. Itinaas nito ang kamay nito at itinutok ito patungo sa nagliliyab na talam. Goor Larsen. Putok. Ang nagliliyab na sinag ng talam ay madaling nawasak ng napakalaking kamay na parang kandilang pinatay. Binawi ng higanteng figure ang kamay nito matapos sirain ang sinag ng talam habang unti-unting humihilom ang mga luha sa espasyo. Sa loob lamang ng ilang sandali, bumaba ang katahimikan at nanambalik ang kapayapaan matapos humupa ang bagyo. Hindi makapaniwalang bulalas ni Landon, binasag ang katahimikan, paano ito nangyari? Kasunod nito, muling sumugod si Landon. Isang mas malakas na nagliliyab na sinag ng talam ang muling sumugod kay Alvin. Swoosh! Sa kasamaang palad, ang nagliliyab na sinag ng talam ay madali pa ring nadurodge ng napakalaking figure. Labis na nagulat ang mga nanunood habang nanlalaki ang kanilang mga mata. Paano ito posible? Imposible. Kahit si Senior Hale ay walang ganitong uri ng nakakatakot na lakas. Kasabay nito, ang mga miyembro ng Azure Cloud Saint Sect ay nagkatinginan din sa isa't isa na may gulat at hindi makapaniwala. Katulad ng iba, ang seryosong ekspresyon ni Randy ay napalitan ng gulat at hindi makapaniwala. Sa oras na ito, biglang sumulpot ang nakakatakot at makapangyarihang banal na kamalayan ni Alvin, dinurog ang mga kina Randy at Landon. Si Landon, na nabigla, ay dumura ng isang subo ng dugo. Agad na namula ang kanyang mukha. Malinaw na nagdusa siya. Sa kabilang banda, si Randy. Ang pinakamalakas na tao sa Azure Cloud Saint Sect, ay nakaramdam ng panginginig ng kanyang kaluluwa matapos maramdaman ang makapangyarihang banal na kamalayan ni Alvin. Samut-saring emosyon ang bumalot sa kanyang puso sa sandaling ito. Ikaw. Nang makabawi siya, napuno ng takot at pagkabalisa ang mga mata ni Landon habang nakatingin kay Alvin. Para siyang isang batang nahuli ng kanyang mga magulang na nag-aasal ng hindi maganda sa sandaling ito. Samantala, ikinuyom ni Randy ang kanyang mga kamao kay Alvin at yumuko habang sinasabi sa bahagyang nanginginig na boses, pagbati, Panginoong Alvin. Nabalik sa katinoan si Landon nang marinig ang mga salita ni Randy. Namutla ang kanyang mukha, at nanginig ang kanyang katawan nang hindi mapigilan ng maisip niya ang nangyari. Mabilis niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at yumuko kay Alvin at sinabing, binabati ni Landon si Lord Alvin. Patawarin mo ako sa hindi ko pagkilala sa iyo. Matapos madaling durugin ng banal na kamalayan ni Alvin ang mga kina Randy at Landon, paano nila hindi malalaman kung sino ang kanilang kaharap sa sandaling ito? Nakita na nila si Berting dati noong pumunta sila sa Heaven Traversing Pagoda. Kaya naman, ang binata na nakasuot ng lila sa harap nila ay si Alvin lamang, ang isa pang level 7 Supreme Powerhouse. Sa palagay ng dalawa, mas nakakatakot si Alvin kumpara kay Berting.
Naunawaan na ni Berting ang batas hanggang sa pinakamataas na antas at ang sword daw hanggang sa ikapitong yugto bago niya dumaan sa Fatal Heavenly Tribulation bilang isang intermediate Supreme God. Gamit ang kanyang lakas, hindi mahirap para sa kanya na malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation, na mas mahina para sa isang intermediate Supreme God. Sa kabilang banda, si Alvin ay dumaan sa Fatal Heavenly Tribulation bilang isang advanced Supreme God. Ang Fatal Heavenly Tribulation para sa isang advanced Supreme God ay mas malakas. Kahit nataglay ni Randy at Landon ang lakas ni Alvin noong sila ay mga advanced Supreme God, hindi sila kumpiyansa na makakaligtas sila sa Fatal Heavenly Tribulation. Bagamat nanunood ang mga naroon mula sa malayo, malinaw nilang naririnig sina Randy at Landon dahil sa kanilang cultivation. Kasabay nito, naalala nila ang makalangit na teksto na lumitaw sa outer boundary at sa myriad worlds. Binabati kita Alvin mula sa God-defying world. Matapos makapasok sa Forbidden Realm at malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation, matagumpay siyang naging pangalawang Level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng agwat sa kasaysayan, na nalampasan ang lahat ng Saints at World Supreme Powerhouses. Alvin. Siya si Lord Alvin. Ang pangalawang Level 7 Supreme Powerhouse. Sus Mariosep. Hindi nakakapagtaka na napakalakas niya at napakadali niyang nadodge ang mga atake ni Senior Landon. Nasugatan pa niya si Senior Landon gamit lamang ang kanyang banal na kamalayan. Siya si Alvin. Sa kabilang banda, ang mga nakaligtas sa angkan ng Fuller ay labis na nawala ng pag-asa nang mapagtanto nila na ang binata na nakasuot ng lila na sumalakay sa kanilang angkan at pumatay sa kanilang dalawang demi-saint ay si Alvin, isang Level 7 Supreme Powerhouse. Bilang mga miyembro ng isang puwersang may ranggong demi-saint, natural lamang na alam nila na si Berting, ang isa pang Level 7 Supreme Powerhouse, ay nagbabantay sa Heaven Traversing Pagoda, na pumipigil sa iba na makapasok sa pagoda. Maraming Saints at World Supreme Powerhouses mula sa Outer Boundary at Myriad Worlds, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsanib puwersa upang harapin si Berting sa kabila ng kanilang pagnanais na makapasok sa pagoda. Batay dito, malinaw na ang mga Saints at World Supreme Powerhouses na iyon ay natatakot kay Berting at hindi kumpiyansa na matatalo si Berting kahit na magsanib puwersa sila. Walang sino man ang handang kumilos. Kahit na matalo nila si Berting kung magsanib puwersa sila, maari pa rin silang mamatay. Hindi madali para sa kanila na mag-cultivate hanggang sa puntong ito kaya hindi nila isusuko ang kanilang buhay maliban kung talagang kinakailangan. May mga taong matapang na sumugal, ngunit alam nilang imposible para sa ilan sa kanila na talunin si Berting. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, nagpasya silang lahat na maghintay at tingnan sa halip na hamanin si Berting. Tutal, sa kanilang palagay, imposibleng bantayan ni Berting ang Heaven Traversing Pagoda magpakailanman. Namutla rin ang mga miyembro ng Asher Cloud Saint Sect na naruroon. Hindi nila inaasahan na ang binata na nakasuot ng lila ay ang sikat na Supreme Powerhouse mula sa God-defying world na nagpasiklab ng bagyo sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds. Kasabay nito, inakala nila na si Lino, ang demi-saint mula sa Asher Cloud Saint Sect na napatay ni Alvin kanina, ay namatay ng walang kabuluhan. Kung si Alvin ay isang saint, maaaring ipaghiganti ng Asher Cloud Saint Sect si Lino. Sa kasamaang palad, si Alvin ay isa lamang sa dalawang powerhouse na may pinakamataas na antas sa mundo, at mas malakas siya kaysa sa mga saint. Walang magagawa ang Asher Cloud Saint Sect. Kung pukawin ng sekta si Alvin, maaari pa itong magdulot ng kapahamakan sa sekta. Nang makabawi sila sa kanilang katinoan, sabay-sabay nilang binati si Alvin. Pagbati, Panginoong Alvin. Mabilis na sumunod ang mga nakaligtas mula sa angkan ng Fuller at ang mga nanunood sa malayo. Pagbati, Panginoong Alvin. Samantala, tumingin si Alvin kay Randy nang may bahagyang gulat na ekspresyon at nagtanong, paano mo nalaman na ako si Alvin? Tutal, si Berting, ang kanyang amo, ay isa ring Level 7 Supreme Powerhouse. Panginoon Darfield, nagkaroon ako ng karangalan na makilala si Panginoon Feng malapit sa Heaven Traversing Pagoda, tapat na sagot ni Randy. Tumanggaw si Alvin.
Sa mundo ng pagsuway sa Diyos, bago bumalik sa outer boundary, narinig niya na si Berting ay nagbabantay sa Heaven Traversing upang pigilan ang mga Saint at World Supreme Powerhouse na makapasok sa pagoda. Matapos makinig kay Randy, alam niya na si Randy ay malamang na pumunta sa Heaven Traversing Pagoda upang subukan ang kanyang swerte at nakilala si Berting ng panahong iyon. Guro. May bahid ng pananabik na sumilay sa kaibuturan ng mga mata ni Alvin nang maisip niya ang kanyang Panginoon. Matagal na rin pala mula noong huli silang nagkita. Hindi rin niya inaasahan na si Berting ay magiging isang level 7 Supreme Powerhouse sa kanyang harapan. Samantala, si Landon ay labis na nabahala nang makita siyang hindi pinapansin ni Alvin. Mabilis niyang sinabi, Panginoong Darfield, patawarin mo po ako sa aking kalokohan. Wala akong reklamo kung gusto mo akong patayin, ngunit maawa ka po sana sa mga miyembro ng Asher Cloud Saint Sect. Sila ay inosente. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.